Pilipinas Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. At tayo po nagbabalik na sa ating palatuntunang ang Pilipinas ngayon. Sa puntong ito ay atin na pong bibigyang daan ang Malacanang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Narito na po ang pulong balitaan. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Sa mahabang panahon, ang lansangan ang nagsilbing tahanan ng ilan nating mga kababayan sa Cebu. At sa paglipas na mga araw, marami sa kanila ang nawawalan ng pag-asa na bumangon. Naghihintay sa dapit hapon ng buhay. Sa nag-aalab na damdamin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsilbi sa bayan, muling bubuhayin ang kanilang pag-asa. Kaninang umaga, personal na nakisilamuha si Pangulong Marcos Jr. sa ilang pamilya na kasalukuyang nanunuluyan at natutulog sa Pag-abot Processing Center sa Cebu. Ito ay proyekto ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Personal ding ininspeksyon ng Pangulo ang ilang pasilidad doon, kagaya ng clinic, storage at laundry area, kusina, silid, para sa mga senior citizens at prayer room. Kabilang din dito ang ligtas na espasyo para sa mga kabataan at maayos na lugar para sa breastfeeding mothers. Nawawalan man sila ng kumpiyansa. Hindi sumusuko si Pangulong Marcos Jr. na sila ay muling bumangon at muling masilayan ang magandang kinabukasan. Ito ay pagsulong ng ating mga kabayan para sa bagong Pilipinas. Puspusang paghahanda sa bagyo at ibang kalamidad sa Visayas. Isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. Masanda, mas panatag, iyan ang mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kampanya upang iangat ang disaster preparedness ng bansa. Tumungo kaninang umaga sa Mandawi City, Cebu, ang Pangulo upang personal na inspeksyonin ang upgraded mechanized production system ng Visayas Disaster Resource Center. Ayon sa Pangulo, ito ang kanyang pinadisenyo para sa mas mabilisang resulta dahil ang kalamidad ay walang pinipiling oras. Kung dati ay kaya lamang ng pasilidad na gumawa ng 10,000 family food packs kada 8 oras. Ngayon ay aabot na sa 30,000 ang kaya nitong gawin sa tulong ng 5 bagong production lines. Bukod sa mas mabilis na produksyon, mas ligtas na rin ang food packs laban sa infestation at pagkasira dahil sa mechanized vacuum sealing. Ayon sa Pangulo, ang maagang paghahanda ay para sa kapanatagan ng loob ng mamamayang Pilipino. Ang preparasyong ito ay upang iparamdam sa taumbayan na mayroon silang gobyernong maaasahan at matatakbuhan sa lahat ng oras, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Walang magugutom, walang maiiwan. Bahagi ito ng ating sama-samang pagsulong tungo sa isang bagong Pilipinas.
Pangulong Marcos Jr. iniutos ang tuloy-tuloy na paghahanda kontra baha. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bilisan pa ang trabaho para maibsan ang pagbaha. Tapos na ang mas malaking drainage na sa G. Araneta Avenue. Ito ang kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ang G. Araneta Avenue ay isang lugar na nakakaranas ng labis na pagtaas ng tubig tuwing may bagyo o malakas na pag-ulan. Ngayon, tinututukan ito ng DPWH at inaasahang makakabawas sa pagtaas ng tubig sa kahabaan ng nasabing major road sa Quezon City. Malaking tulong ang drainage na ginawang triple na ang laki para sa kaligtasan ng mga motorista at mga naninirahan sa nasabing lugar. Patuloy na kumikilos ang administrasyon upang ibsan ang pagbaha dito. Ngunit, kailangan din natin ang kooperasyon ng ating mga kababayan. Iwasan lamang po natin magtapon ng mga basura na maaaring bumara sa drainage at iba pang daluyan ng tubig. Ang mabilis na aksyon ng DPWH ay para sa kaligtasan ng mga komunidad na madalas naaapektuhan ng baha sa panahon ng tag-ulan. Dagdag pa ng ahensya, ongoing din ang kanilang ibang flood control initiatives gaya ng konstruksyon ng water pumping station sa E. Rodriguez at ang dredging and cleaning operations sa San Juan River. Maagang paghahanda at double time na trabaho, ito ang nais makita ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno para sa kapanatagan ng sambayanang Pilipino. So ngayon, triple na ang size ng mga drainage natin. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, Yusek. Former Congressman Mike Defensor said mayroon pa daw pong batch 2 ng mga dating sundalo na magbibigay ng testimonya to give their first-hand accounts regarding the so-called bribery na nagkakahalaga ng bilyon. Pero sabi niya po, may mga kumikilos din daw po na para pigilan sila sa nagawin ito. What is the palace's reaction or comment on this? Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Follow-up lang po. With that said, do you see this as a way of diverting the attention sa nangyayari ngayon sa ICC, given na isa po sa mga naging paratang ay ang sinasabing panunuhol daw po sa ICC investigators? Malamang, kung ano man ang motibo nila, malamang na maaaring i-discredit at tanggalan ng kredibilidad at integridad ang ICC. But mas concerned po tayo sa mga kasinungalingan kanilang ibinabato sa ating Pangulo. Next question po from Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, good afternoon, Yusek. Naglabas po ang National Union Party ng statement na sinasabing hindi sila boboto pabor sa impeachment ni VP Sara unless may compelling new evidence emerges during the hearings. Alam na po naman po natin na ang NUP ang ikalawang pinakamalaking political party sa Kongreso. Reaction po. Decision po nila yan. May kalayaan po sila mag-decide. Hindi naman po sila sinasaklawan ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Kung ano po yung decision nila, malamang yun po yung nakikita nilang magiging magandang aksyon para sa kanilang political party. And ma'am, nananatili po ang substantial ang numero ng mga aliado ng presidente sa Kongreso. Huwag
nating isingit, ilagay sa issue ang numero ng Pangulo sa House of Representatives. Ang Pangulo po ay bumabase sa proseso at sa ebidensya. Kung ano po yung makikita nilang ebidensya, yun lamang po ang kanilang isulong. Next question po. Chloe Hufana, Business World. Good afternoon po, Yusek. Does the President support the DBM's proposal to cap unprogrammed appropriations at 3% of the national budget? And has the President given specific instructions to the DBM on this matter? Actually, inalam po natin yan mula mismo sa DBM at sa ngayon po ay nasa pagdadraft pa lang sila ng Philippine Budgeting Code. So, minarapat ko na po na kunin mismo mula sa DBM ang kanilang katugunan patungkol sa nasabing issue. And I will read. The Department of Budget and Management is currently in the process of drafting the administration's proposed Philippine Budgeting Code, which is intended to institutionalize key fiscal reforms, including clearer parameters governing the level, scope, and conditions for the release of the unprogrammed appropriations. A central policy intention under the proposed reform is to ensure that unprogrammed appropriations are confined to a limited and clearly defined purpose, thereby preventing its use as a broad or discretionary funding mechanism and enforcing fiscal discipline. The draft measure will be submitted for review by the economic team, the executive secretary, and ultimately the president. As such, the matter remains under policy development and interagency consultation. As a matter of fiscal policy direction, the DBM's position is to adopt a more prudent and disciplined approach by setting the level of unprogrammed appropriations at a rate lower than 5% of the total national budget based on historical data and fiscal trends. The precise threshold, however, will remain subject to further deliberation and the President's approval in the context of the proposed budgeting code. Thank you. Yusek, follow-up lang. Nabanggit niyo po re-reviewin ng economic team. May timeline na po dito. Kapag po na ibigay na po itong draft at sa ating pagkakaalam, sinabi po ng DBM ay minamadali po nila ito. And yung rate lower than 5%, the President supports this? Yes. Thank you po. Susunod na tanong po, Maricel Halili, TV5. Good afternoon. Yusek, the ICC has granted request of former President Rodrigo Duterte to skip the detention hearing on Friday. From the point of view of Palas, gaano po kaimportante yung presensya ng dating Pangulo sa mga pagdinig na gaya nito? Ang Pangulo po kasi at ang administrasyon na ito ay hindi po makikialam sa nasabing hearing. Kung ang nais po ng dating Pangulong Duterte ay hindi magpakita sa taong bayan, kanya pong desisyon yan. At kung ito naman po ay naresolba ng ICC, napayagan siya na huwag magpakita at hindi maging present sa kanyang sariling hearing, igagalang po natin yan. May kaugnay na tanong po si Ivy Reyes, bilyonaryo. I see. Yusek, Malacanang has been actively calling for accountability and transparency, but until now, there's still no news if the government's eyeing a return to the Rome Statute. Ano pong update dito? At kung may reservations po ang administrasyon, ano po yun? Sa ngayon, hindi po natin nakausap ang Pangulo patungkol sa ICC, sorry. Tungkol sa ICC. Ang huli namin na pag-usapan dyan, siguro mga months ago, hindi pa po napag-uusapan, hindi pa po nabibigyan ng prioridad ang nasabing usapin kung babalik sa ICC ang ating bansa. On another topic po, may update po ba sa appointment ni Secretary Lotilla? Sa ngayon po, mamaya bibigyan ko po kayo ng update at hindi pa po sa akin nabigay. Yung pinaka-latest po. Pero just like last time po, ganun pa rin po yung information niyo? Yes, wala pa rin po tayong update sa ngayon. Most probably, later, I will give you an update.
follow-up po, ICC, si Chona Yu, DZRG. Yusek, quick follow-up lang doon. What are the factors that the President may consider of rejoining the ICC? I cannot give any categorical answer on that because he has not discussed anything about the rejoining the ICC. Maybe I will try to discuss this matter to the President this afternoon. Last question po, Ian Cruz, GMA. Hi, Yusek, good afternoon. Yusek, yung follow-up lang natin tungkol dun sa nangyari sa NLEX na binabanggit nga ni Secretary John Vic Remulla na kailangan mahinto yung paggamit ng 4 lanes pag nagko-convoy si Governor Fernando. Ano po ang update ng LTO dun sa kanilang investigasyon? Nagsalita na po kasi rito ang si Sec Dave patungkol po dyan at ang alam po natin ay nag-iimbestiga po ang LTO. Most probably, mas maganda pong maitanong to mismo sa LTO. Ma'am, may binanggit din si Mon Tulfo, yung columnist po natin, na sinasabi po niya na kaya daw hindi nakakalabas si Governor Fernando ay binugbog daw ito ng mataas na opisyal. Pero definitely, hindi daw po ito ang Pangulo o mga member ng Presidential Security Group. Ano po ang inyong impormasyon ukol dyan? Wala po tayong impormasyon dyan. Kung kanya po galing yan, mas maganda po sa kanya po inyo itanong. Wala po tayong impormasyon patungkol dyan. Thank you, ma'am. Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you po. Maraming salamat. Dissenting tahanan para sa ating mga kababayan. 1,400 low-cost housing units sinimula ng itayo sa Subic Bay Freeport Zone. Alinsunod sa mithiin ni Pangulong Marcos Jr. na punan ang kakulangan ng maayos na pabahay sa bansa, malugod na pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development sa liderato ni Secretary Jose Ramon Aliling ang pagsisimula ng konstruksyon ng isang bagong township sa Subic Bay Freeport Zone nitong Martes lamang. Sinaksihan ni Unang Ginang Liza Marcos ang kaganapan at hinirang ito bilang isang lugar na maaaring tawaging sariling tahanan. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang pangarap na sariling bahay ay hindi lamang lugar na tutulugan. Simbolo ito ng seguridad, oportunidad at payapang pamumuhay. Ligtas, maaliwalas at higit sa lahat, may dignidad. Ang mga bagong pabahay na ito ay magsisilbing pundasyon para sa ating mga kababayan ang pangangarap o nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Isang nation builder ang nais ng Pangulo na maging susunod na leader ng bansa. Isang taong may pagmamahal sa bayan ay kailangan. Ngunit hindi sapat ang pagmamahal lang sa bayan ang pinanghahawakan. Dapat ay may kakayahan o competence na mamuno. May talino at may kapasidad na ayusin ang problema sa edukasyon para magkaroon ng sapat na kaalaman at skills ang ating mga kababayan. Ang kailangan ng bansa ay taong hindi pamumulitika ang pinagtutuunan ng pansin, kundi ang pagpapaunlad ng bayan. Nagpaalala ang Pangulo na ang nagiging agenda ng iba ay paulit-ulit na pag-criticize. Iyon lang ang tanging nagiging trabaho nila. Walang ibang ginawa kundi siraan lang ang ibang programa ng administrasyon. Kaya dapat ipaalam sa ating mga kababayan na ang pagiging Pangulo ay maging isang leader na namumuno sa bayan, hindi para magyabang lamang. Kailangan ng bayan ang isang pinuno na kumikilos para sa structural changes tungo sa isang investment-friendly nation. Isang taong magsusulong sa pagpapaunlad sa edukasyon, healthcare, social benefits,
mga programang dapat makarating at maramdaman ng bawat Pilipino, anuman ang katayuan sa buhay. Kailangan ng bansa ang isang leader na susuporta sa inisyatiba ng pamahalaan sa halip na ito'y pinupulaan. Sa madaling salita, ang susunod na leader ay dapat isang nation builder. May puso at talino, may competence, may tunay na pagmamahal sa bayan at higit sa lahat, hindi mapagpanggap. Naniniwala ang Pangulo na kung hindi ganito ang taglay na katangian ng susunod na leader, mauuwi lang sa wala ang lahat ng mga pinaghirapan ng pamahalaan para sa sambayanan. Leaders of our country continue what you've already started. So, what kind of leader? Who should we vote for in 2028 who will continue what you've already started? Maybe you can give us a hint, Mr. President. Well, number one, somebody who understands economics. How do you support them so they work better? How do you fix the education system so they're better trained? How do you make sure that they're healthier? How do you make sure that they don't worry about food? Those are the kind of people that we need, are the people who actually are thinking about not politics, but how to make the country better. We are building a nation. We are about nation building. I didn't hear that anymore. So we need to have nation builders, people who want to make the Philippines better, people who actually love the Philippines and love Filipinos and want to make things better. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. At inyo pong nasubaybayan ang Malacanang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pilipinas, ibinida ang reform-driven, execution-focused agenda bilang ASEAN Chair. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Ibinida ni Finance Secretary Frederick Go ang mga reforma at mas pinaigting na pagpapatupad ng focus-based agenda sa ginanap na ASEAN Editors and Economic Opinions Leaders Forum. Ayon kay Go, nanatiling isa ang ASEAN sa pinakamabilis na lumalagong rehiyon sa mundo dahil sa malakas na demographic data, lumalawak na kalakalan at mas pinagtibay na ugnayang pang-rehiyon. Anya bilang ASEAN Chair, isinusulong ng Pilipinas ang katatagan, mas mahusay na connectivity, inclusive growth na nakatuon sa kapayapaan at seguridad, pagpapalawak ng prosperity corridors at pagpapalakas sa taong bayan. Iginiit ng kalihim na sa gitna ng matinding kompetisyon sa pamumuhunan, mahalaga ang mabilis at maaasahang pagpapatupad ng mga polisiya upang makahikayat at makapanatili ng dekalidad ng mga investors. Ibinahagi rin ni Go ang mga reforma sa Pilipinas na layong patatagin at palakasin ang green lanes, strategic investment, public-private partnership, Create More Act at iba pa. Tiniyak ni Go na patuloy na panalalimin ng Pilipinas ang kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon upang masiguro na ang paglago ng ASEAN ay magbubunga ng konkretong benepisyo at sama-samang kaunlaran para sa lahat ng kasaping bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy na makikipag-ugnayan ang economic team ng Pilipinas sa Estados Unidos kasunod ng pagpataw nito ng 15% pagtaas sa import duties. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nananatiling pangunahing kasosyo ng bansa ang Estados Unidos pagdating sa kalakalan. Sa ngayon ay susuriin at babantayan ng economic team ang nangyaring development. In the meantime, we will evaluate and monitor recent developments. Our goal is to ensure that our trade and investment relations with the U.S. remains stable and predictable. Yan po ang tugon ng economic team. Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan ang congestion o pagsisikip sa Manila South Harbor at Manila International Container Terminal. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mayroong koordinasyon na ang Malacanang sa Bureau of Customs para talakayin ang napaulat na port congestion. Sa ngayon ay wala naman aniyang pangangailangan para itigil ang paggalaw ng mga container, gayong patuloy na bumababa ang utilization o paggamit ng mga pantalan. Kung ano man po ang nagiging problema dito, port congestion, yan po ay pinapatutukan ng Pangulo. At dahil po dyan, nakausap po mismo natin ang pamunuan ng Bureau of Customs at ang sabi po nila sa atin ay usually nagkakaroon ng port congestion kapag weekends, pero pag weekdays ay nagiging maayos naman. Nagiging normal po ang flow. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinawag ng Malacanang na paninira lamang ang mga paratang ukol sa paghatid umano ng 18 dating Marines ng bilyon-bilyong pisong cash sa mga bahay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, paulit-ulit lang aniyang kasinungalingan ito laban sa Pangulo. Una nang humarap sa isang press conference ang 18 kalalakihan na nagsilbi umanong bagmen at naghatid umano ng 805 billion pesos kina Pangulong Marcos, Romualdez at dating Congressman Zaldico. Inatusan din umano silang ipapalit ang $2 million na sinasabing nakalaan para sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC at kalaunan ay ibinigay umano ito kay dating Senador Antonio Trillanes IV, bagay na itinanggi ng dating senador. Samantala, may ideya na ang Malacanang kung sino ang nasa likod ng 18 dating Marines na nagsasangkot kay Pangulong Marcos at iba pang personalidad na umano'y hinahatiran ng mga maleta na puno ng pera. Sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, ulit-ulit na kasinungalingan. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, kinumpirma ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na ang ilan sa 18 tauhan ng nagbitiw na party list lawmaker na si Zaldico ay hindi naging miyembro ng Philippine Marine Corps. Sa panayam kay NBI Director Attorney Matibag ng programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi niya na agad itong nagbigay ng direktiba sa mga tauhan nito na i-validate ang pagkatao ng 18 individual na iprinisinta ni Attorney Levito Baligod. Iimbestigahan rin ng NBI ang inilabas na expose ng 18 mga dating security detail ni Ko. Ikinagulat din ni Director Matibag ang paglutang ng mga nabanggit na individual sa isang media conference na isaaniyang different approach. Sinabi rin ni Matibag na bago lumantad sa media ay kinakailangan munang maghain ng reklamo ang isang individual sa kinauukulan. Maglalabas aniya ang NBI ng detalyado at validated na report ng background ng mga whistleblower sa susunod ng mga araw. First to be checked will be the personalities, the personal circumstances of the individual. Then, what led to that the issuance of the affidavit, and of course, eventually, if it's already been signed, check on the veracity, the truthfulness of the statement. And if there is something, if the statement will warrant an investigation of the personalities involved in the NBI as part of our mandate, will never hesitate to proceed with that investigation.
NBI Director Attorney Melvin Matibag. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, Vice President Sara Duterte isang halimbawa sa kanyang pahayag na hindi lahat ng naitalagang cabinet secretary ay magaling. Yan ay ayon sa Malacanang. Ang kabuuan ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Sang-ayon ng Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte nang sabihin nito na hindi naman lahat ng cabinet member ay magaling. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, malinaw na halimbawa dito ang ikalawang Pangulo. Anya, itinalaga siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. Pinagkatiwalaan bilang kalihim ng Department of Education. Ngunit sa huli, mismong si VP Sara ang umamin na wala siyang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. Sabi ng opisyal, doon pa lamang sa usapin ng ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptop at ghost school materials. Lahat ng mga usaping ito ay babalik kay VP Sara bilang kalihim noon ng DepEd. Ang mga kalat na ito ayon kay Castro, nililinis na ngayon ni Education Secretary Sonny Angara. Dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. At ang mga kalat na ito ay ngayon niwanawalis at nililinis Secretary Sonny Angara. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, magsasagawa ngayong araw ang Philippine Consulate General sa Hong Kong ng Community Forum 2026 para sa mga kababayang Pilipino sa naturang Special Administrative Region ng China. Sa programang Global na Tayo, ibinahagi ni Consul General Romulo Victor M. Israel Jr. na bukod sa paghatid ng karaniwang serbisyo ng konsulado ay layon ding hikayatin ang mga Pilipinong kalahok sa aktibidad na magparehistro sa overseas voting para sa darating na halalan 2028. Simula noong Disyembre 2025, patuloy na isinasagawa ang overseas voting registration sa Hong Kong. Isa sa mga gusto namin i-bring up sa kanila po ay yung campaign po natin for overseas voter registration. Kasi po alam, 2028 is just around the corner, napakabilis na ang panahon. Isang magandang pagkakataon po yun para sa kanila. Kahit sila ay sa labas ng Pilipinas, ay meron silang magiging boses sa magiging pinuno ng ating bansa. At alam naman natin, maapektuhan din sila kung sino man ang magiging susunod na Pangulo at Senador dahil yung mga palusiya ng ating pamahalaan ay nakakarating din po sa kanila. So kaya yun, importante yun na may paalala namin sa kanila na sila ay mga Pilipino pa naman at may karapatan at tungkulin na ilahok sa ating democratic exercises na election. Konsulado, mayroong 230,000 na mga Pinoy sa Hong Kong. Karamihan sa mga ito ay nasa domestic worker sector. Sa bilang na ito, 25,000 ang mga permanenteng naninirahan na sa Hong Kong na hindi bababa sa 7 taon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tiniyak ng ating Philippine Consulate General sa New York na sa abot ng kanilang makakaya, handa silang tumulong sa sino mang Pilipinong dudulog sa kanilang tanggapan. Sa gitna ito ng pagpapatupad ng bagong immigration policy ng pamahalaan ng Estados Unidos sa ilalim ni US President Donald Trump.
Sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, binigyang diin ni Consul General Senenti Mangalile na ang pagtulong sa mga distressed Filipinos ay bahagi lamang ng kanilang misyon na maghatid ng serbisyo sa mga nangangailangan. Huwag kayong mag-atubiling lumapit sa konsulado. We may not be able to solve all your problems or provide an answer to all of your questions, pero sasamahan namin kayong maghanap ng clarity, sasamahan namin kayong humanap ng mga makakatulong, hindi lang mula sa Philippine government, kundi kasama na rin sa ating Filipino community, and also yung mga like-minded individuals and organizations sa 10 estado na binabantayan natin. What we are here for is really to ensure that yung inyong mga karapatan ay hindi mababiolate, but at the same time yung inyong kalagayan ay malaman natin upang malaman din natin kung ano yung pwedeng itulong. Ganito, nagpaabot ng pasalamat si Hannah, isang Pinay sa Estados Unidos na kung saan ang kanyang asawa ay hinuli ng Immigration and Customs Enforcement o ICE. Kasi una, hindi ko alam kung nasaan siya eh. Hindi namin alam kung ang tinawagan yung pinaka-embahada na. Tapos tumatawag sila sa akin. Nagtataka ako. Sabi ko, bakit tumatawag? Tapos nung sinagot ko, alam nila kung nasaan yung asawa ko. Alam nila yung details. Alam niyo yung automatic lahat ng pwede kong resources na pwede nilang ibigay sa akin na tulong mula abogado, immigration lawyer. Sorry, Habi. Hindi ko yung immigration lawyer, lahat kung saan na pwede nilang resources na pwede kong tanungin, tawagan, kausapin. Sobrang tinulungan nila ako. Inalayan nila ako, tapos binigyan din ako ng pagkakataon na ma-meet ang ating secretary na si Secretary Katnak. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi sinabi niya sa akin na kung anong tulong na maibibigay nila sa amin, kung uuwi nga kami, kung mapapauwi kami, lahat na pwede nilang tulong, ibibigay nila. At wag lang sumuko, lumaban lang araw-araw. Lahat. At yung laging may nag-check kung anong sitwasyon, kung nasaan na, ano na nangyayari sa process ng papel, everything. Nandiyan dyan, na laging nandiyan dyan, yung alalay nila. And I'm really, really thankful. Kinatuwa naman ng konsulado ang pagkilala ni Hannah sa tulong na ibinigay sa kanilang pamilya. Nakakatuwa na ina-acknowledge niya yung ginagawa natin. In fact, I even went to visit yung kanyang husband sa detention para i-ascertain kung ano yung kalagayan niya. At ito nga ay bahagi ng ating trabaho, bahagi ng ating misyon sa Foreign Service na tulungan natin yung mga kababayan natin in distress. Nagkataon na yung kanilang pamilya ay naapektuhan ng the current policies of the host government, no? But ang magagawa lang natin is kung ano yung kakayanin within the bounds of the Vienna Convention on Diplomatic and Consular Relations, at the same time yung kayang ipaabot na tulong ng ating pamahalaan. Daang pinaigting ng Estados Unidos ang pag-aresto sa mga illegal immigrant at migrant simula nang muling mahalal si US President Trump bilang Pangulo ng naturang bansa noong taong 2025. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
At yan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, narito naman ang bugso ng mga regional news mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag, tiniyak ang suporta sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Nagyaman ni Lawag City Mayor James Brian Alcid kani President Ferdinand R. Marcos Jr. gapot agtultuloy suportana ang mapapigsa dagiti lokal na gobyerno. Dahil tagat kalpasan ang nairubuatan ti sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan makikinabang ijay Malacanang. Babangan tila sa programa dakal ti maipaay local government support fund ano sa din no. Al-alisto daytoy maipaay kadagiti umili ken al-alisto ti proseso iti panakaipaay na. Karaman dito ti panangitad ti 60 kilo a bagas para iti 5.67 milyon na pamilya kagadan ti panangpundo kadagiti ospital ken health stations danom ken dadumapay nga utilities kastamat dagiti evacuation center para iti panagsagsagana ti didigra. Impasigurado ni Alcid ti suporta ti lokal na gobyerno kadagiti programa amang paduras ti panagbiag dagiti Lawagenyos. Mani po diti syudad di Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, mga bayan sa lalawigan ng La Union nagdaos ng mass wedding bilang pagdiriwang sa Civil Registration Month. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nangisayangkat dagiti lokal na gobyerno ditoy La Union iti mass wedding kas panangrambak iti may katalupulo kat inam a Civil Registration Month. Iti aringgay La Union nagkalaysa ti 18 a couples no sa dino nagserbi kas officiating officer ni Mayor Ben Sibuma. Ti mass wedding ceremony kat inorganisar ti local civil registry office ti munisipyo. Di maray iti seremonya kinangipa iti makaparegta a mensahe ni PSA La Union Chief Statistical Specialist Dr. Danite Tinido. Ijay pugo La Union, formal ang nagbalin a legal ti panagtipon ti 14 a couples baban iti naangay a mass wedding ang nagserbian kas officiating officer ni Mayor Geraldine Garcia Bulao. Ijay Bangar La Union, 20 a couples ti nagkalaysa iti mass wedding ang nagserbian ni Mayor Joy Mirin kas officiating officer. Bayat ng Ijay Balawan, kat 13 a couples ti nagkalaysa baban iti panangkasar ni Mayor Carlo Concepcion. Dagitoy ang mass wedding ceremony kat inorganisar dagiti local civil registry office ken suportado to Philippine Statistics Authority kas panangitan dudo iti panagbalin a legal ti panagasawa ken iti civil registration. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 6,000 estudyante sa lungsod ng Borongan tatanggap ng halagang 3,000 piso na ayudang pinansyal mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Socaberia mula sa Borongan. Pagpapadayon ni Direkta UDP out, naging dudumarahit LG Borongan ipinagit pagbibinuligay hit City Treasurer's Office, City Social Wealth and Development Office. Agwit sanggo niyang Kabataan Council sa gintikangan hanaglabay nga simana. Kilalauman nga maabotin 6,599 nga ihapin mga Boronganan nga senior high school ug college students ng alternative learning system o ALS learners and makakabenepisyo ng ayuda pinansyal kantidad 3,000 pesos nga monthly monetary allowance para ang unang semestre school year 2025-2026 kundi por lo menos 19.7 milyones de pesos nga pondo ang iginalutugahan lokal nga pamunuan para hininga serbisyo publiko. Ini nga social services program ang lokal nga pamunuan ng syudad ang ipaparigunan ni City Ordinance number 303 series of 2025 an ordinance amending certain provisions of the Direkta Ayuda Ordinance of Borongan City to increase the student allowance and clarify eligibility requirements. Tika nga syudadhan Borongan, Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Soka Beria mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod Rural Health Unit, Bontoc, Southern Leyte, ipinagdiwang ang Oral Health Month. Ang kabong ulat ihahatid naman sa atin ni Ruel Bugnos. Malampuson nga gisaulog sa Bontoc Primary Care Facility ang Oral Health Month, pinagi sa ilang outreach activity ubos sa programang Puro Kalusugan nga gipahigayon sa Barangay Dao ug Maoilab sa lungsod sa Bontoc, Southern Leyte. Ang mga kalihukan naglakip sa mga interactive health education sessions alang sa mga daycare pupils aron nga tudluan sila sa saktong pagatiman sa ngipon ug maayong dental habits samtang bata pa. Nang apod-apod usab og mga oral health kits ngadto sa mga tinun-an aron nga madasig sila sa inadaw-adlaw nga pagpanudlo. Human ini gipahigayon sa bang libreng serbisyo nga pag-ilis o pag-imot og ngipon alang sa mga lumulupyo sa komunidad nga nanginahanglan og dental care. Ang dental team gilangkuban ni PHSO dentist Dr. Julius Duarte o DOH dentist Dr. John Vinis Saligtas. Samtang ang health team gilangkuban ni Socorro Macairan sa BHS Divisoria o HRH nurse nga si Lovela Saga. Dako ang pasalamat sa maong buhatan ngadto sa mga opisyal sa barangay. Ug gilaw sab nila ang tabang sa mga daycare teachers, lakip na ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars ug ang tibok komunidad sa ilang walay puas nga suporta ug kooperasyon. Pinaagi sa pagtinabangay, padayon nga gipalambo ang himsog nga pahiyom alang sa mas himsog nga komunidad. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa Mindanao, citywide na ritual ng paggalang ng tribong Higawnon idinaos. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Usa ka panagtapok ang gipahigayon sa mga lidere sa indigenous people sector gikan sa nagkadaiyang barangay alang sa ikaduhang citywide nga panahod ritual sa Barangay Lumbia. Ang ritual gipanguluhan sa Higawanon Tribal Council of Cagayan, Council of Elders ubos ni Rogelio Edgardo Dato Magagaw Butlig ug gisalmutan sa mga indigenous cultural communities nga gilangkuban sa IP leaders gikan sa 17 ka barangay sa syudad diin asa nanimuyo ang mga IPs section sa CSWD ug mga personahe sa City College of Cagayan de Oro. Tumong sa maong ritual ang pagpasalamat sa mga IP leaders sa ilang mga ancestors ug mga espiritu dala pangayo sa giya gikan sa Ginoo alang sa proteksyon sa kinaiyahan sa syudad ug kahimsog nga panglawas alang sa mga mulupyo sa Cagayan de Oro sa tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, Innovation Hub para sa mga manghahabing subanen. Inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST Region 9 sa Zamboanga, Sibugay. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Formal nang gibuksan sa Department of Science and Technology, Regional Office 9 o DOST 9, uban sa pagduyog sa pangamanang probinsyal sa Zamboanga, Sibugay o sa DOST Philippine Textile Research Institute, ang Subawib Innovation Hub alang sa mga hablon nga subano kon subanen. Ang pagbukas sa maong sentro, giatol sa ika-25 nga selebrasyon sa araw ng Zamboanga, Sibugay, kauban si Sibugay Governor Dulcian K. Hofer. Mao'y gihatagan og dakong bili sa pagbugna sa maong sentro, ang pagkamabugnaon og ang pagpauswag sa bagong pamaagi sa paghablon. Ang inisyatibo naghatag og kagahuman sa lokal nga mga hablon og sa mga negosyante nga nagtinguhang ipatugbaw ang nivel sa kahanas sa obra sa mga lumad nga subanen. Ang Subawib mao'y usa ka moderno og tino nga proyekto alang sa pagpreserbar sa kultura o panginabuhi sa mga lumad sa Zamboanga, Sibugay, pinagi sa paggamit sa bagong hybrid handloom og natural nga tinta imbis nga maghimog teknolohiya sa enerhiya.
Tumangusab nini nga buhion pagbalik ang tradisyonal nga kabilin sa mga subanen pinagi sa modernong teknolohiya sa DOST. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Butuan. Regional Gender and Development Committee, Caraga, tinalakay ang mga issues sa GAD at paghahanda para sa National Women's Month. Narito ang balitang hatid naman sa atin ni Jezreel Sudario. Nagtigom ang Caraga Regional Gender and Development Committee kun ARGADC alang silang first quarter meeting para sa calendar year 2026 sa Butuan City. Mitambong sa panagtigom ang mga advocates gikan sa nagkalain-laing regional line agencies ug civil society organizations sa rehiyon. Gituki sa ARGADC ang nagkalain-laing issue kabalaka kalabot sa gender and development, lakip ang paghatag og mga updates sa nagpadayon nga mga programa ug inisyatiba sa rehiyon. Gipresentar usab ang pipila ka research studies gikan sa mga sa Caraga nga nagtumong sa paghatag og posibleng solusyon sa mga isyu nga may kalabutan sa gender. Gipresentar usab sa matag miyembro nga ahensya ang ilang tagsa-tagsa ka mga kalihukan nga ipahigayon sa 2026 National Women's Month celebration. Gikan sa RP Butuan, kini si Jezreel Sudario para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jezreel Sudario mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Iligan. Ang alkalde ng Iligan City natutuwa sa tiwalang ibinigay ng Administrasyong Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Nalipay si Iligan City Mayor Frederick Siao sa pagsalig nga gihatag sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ngadto sa lokal nga kagamhanan isip kaabag sa pagpatuman sa mga programa alang sa katawhanan. Kininunot sa paglusad sa presidente sa Sabagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang nga programa niadtong Lunes, Pebrero 23 nga nagtumong sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga lokal nga pangagamhanan sa paghatag og serbisyo. Sumala sa mayor ang maong inisyatiba nagpamatuod nga giila ug gisaligan ang lokal nga pangagamhanan sa pagtabang sa pagpadali sa pagpatuman sa mga proyekto sa national government sa dakbayan. Ubos sa programa, nakadawat ang Iligan og tig 56 million pesos alang sa infrastruktura ug rice subsidy nga gilaumang direktang makatabang sa mga residente. Mingon ang presidente nga tumong niini ang pagpaligon sa mga lokal nga pangagamhanan aron mas paspas matubag ang mga panginahanglanon sa katawhan. Busag ipataas sa hapit 58 billion pesos ang Local Government Support Fund o LGSF sa 2026 ug gipadali ang pagpagawas sa pondo. Apil sa mga prioridad ang pag-apod-apod sa bugas, pagtukod og mga ospital ug evacuation centers, paghimo og mga dalan ug pagpaayo sa supply sa tubig ug kuryente. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugson ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Opisyal na inilunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA ang PSA e-Certificate Service, isang fully digital end-to-end solution para sa pag-issue ng civil registry documents.
Kabahagi pa rin ang inisyatibang ito ng pagsisikap ng PSA na gawing digital ang kanilang proseso at makasabay sa bisyon ng gobyerno para sa isang digital na Pilipinas. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ipinakikilala ng PSA e-certificate ang pinakabagong feature na kapaki-pakinabang, madali at ligtas na serbisyo ng ahensya. Pagbibigay diin ni Mapa, mayroong advanced cryptographic safeguard ang e-certificate na siyang tumitiyak na hindi mapepeke ang kanilang iniisyong civil registry document. Sinabi pa ni Mapa, naglagay din ang PSA ng QR-based verification sa bawat e-certificate bilang karagdagang seguridad. Paliwanag ni Mapa sa publiko, walang pinagkaiba ang bisa ng e-certificates sa tradisyonal na dokumento. Ani Mapa, isa pa sa benepisyo ng PSA e-certificate service ang pagiging environment-friendly nito dahil wala ng physical courier transport. Ibig sabihin, mas kaunting resources ang nagagamit, nababawasan ng basura at mas sustainable itong approach sa serbisyo publiko. Maaaring makuha ang serbisyo sa pamamagitan ng PSA helpline.ph. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumagda ng kasunduan ang Land Bank of the Philippines o Land Bank at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang pabilisin ang digital payouts ng scholarship grants at training support funds sa mahigit 335 na mga TESDA scholar. Ayon sa Land Bank, nilagdaan ng Memorandum of Agreement o MOA ni Land Bank President at CEO Lynette Ortiz at ni TESDA Secretary Kiko Benitez. Sa pamamagitan ng ugnayang ito, ani Ortiz, mamomoderniza na ang proseso at matatanggap na ng mga TESDA scholar ang kanilang allowance direkta sa sariling accounts. Matitiyak na ngayon ang mas mabilis, transparent at maaasahang access sa tulong pinansyal. Sa ilalim ng kasunduan, itatatag ng TESDA ang Land Bank ATM Payroll Facility para sa digital at direktang pag-credit ng scholarship allowance at training support funds sa mga tukoy na benepisyaryo. Sa pamamaraang ito, mababawasan na ang pagkaantala ng cash handling risks at paulit-ulit na follow-up. Saklaw ng prosesong ito ang Central Office at lahat ng Regional, Provincial at District Office ng TESDA. Maaaring magbukas ng account sa Land Bank Mobile Banking app gamit ang isang valid ID o TESDA-issued endorsement letter. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito naman ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi ngayong araw, February 26, 2026. Ang United States dollar ay nasa 57 pesos 60 centavos, Japan yen 37 centavos, Singapore dollar 45 pesos 60 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 40 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos 37 centavos, United Kingdom pound 78 pesos 11 centavos, European Monetary Union euro 68 pesos 3 centavos, Canada dollar 42 pesos 12 centavos at Saudi Arabia rial 15 pesos 36 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman, ang tabayanan ng balitang pampalakasan hatid ni Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Balik gilas na si Juan Gomez de Leaño. Napasama siya sa Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa laban kontra New Zealand sa ikalawang window ng FIBA 2027 World Cup Asian Qualifiers ngayong Huwebes. Inilabas ng Samahang Basketball ng Pilipinas o
BP ang opisyal na roster isang araw bago ang laro. Tampok si Gomez de Leano kasama ang mga regular na gilas na sina Justin Brownlee, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, CJ Perez, Chris Newsom at Calvin Oftana. Kasama rin sa lineup ang mga overseas-based players na sina AJ Edu, Quentin Miliora Brown, Dwight Ramos, Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Muling pagbabalik aksyon nito para kay Gomez de Leano na huling nagsuot ng pabansang kulay noong 2021 sa ilalim ni dating head coach Tab Baldwin. Sa edad na 26, inaasahan siyang magdadagdag ng opensa at laki sa guard position, lalo na laban sa mas malalaking guards ng New Zealand. Hindi nakasama sa final cut sina RJ Abarrientos na naglaro sa unang window, pati na rin sina Troy Rosario at Justine Baltasar. Samantala, isang bagay lang ang target ng Gilas Pilipinas, isang matamis na panalo sa harap ng inaasahang sold-out crowd sa Mall of Asia Arena. Aminado si head coach Tim Cone na bagamat panalo ang sukatan ng tagumpay, mabigat ang hamon kontra sa isa sa pinakamalalakas na koponan sa rehiyon. Huling nagharap ang Gilas at New Zealand sa MOA Arena nang makuha ng Pilipinas ang makasaysayang 93-89 panalo para umangat sa 3-0 sa FIBA Asia Cup qualifiers. Gaya noon, target muli ng Nationals na pabagsakin ang Tall Blacks at umangat sa 3-0 sa Asian qualifiers. Ngayong wala si Kai Soto na nagrehistro ng 19 na puntos, 10 rebounds at 7 assists sa naturang panalo. Buti na lang naroon si Justin Brownlee na tumira ng 26 na puntos noon para pangunahan ng opensiba. Sina AJ Edu, Junmar Fajardo at newcomer Quentin Miliora Brown ang aasahang babantay sa loob sa pagkawala ng 7'3" big man. Kahit wala si Soto at dala ng New Zealand ang mga dating tormentor na sina Jordan Ngatay, Tohi Smith-Milner at Taylor Britt, kumpiyansa pa rin si Cone. Gayunman, diin ni Cone, kailangang ilabas ng Gilas ang pinakamagandang laro nito kung nais nitong gulatin muli ang Tall Blacks. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, patuloy na nangunguna si Angel Canino sa De La Salle University matapos pangunahan ang Lady Spikers sa kanilang ikatlong sunod na straight set win para makibahagi sa liderato ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Tangan ang paniniwalang mas malakas ang gawa kaysa salita, tinutupad ng Lasal ang pangakong ibalik ang dating paghahari at si Canino ay buong tapang na tinatanggap ang papel bilang mas boses at mas presensyosong team captain. Pinangunahan ng Bacolod native na outside hitter ang tatlong malalakas na panalo kontra FEU, UST at nitong Miyerkules ang 25-12, 25-15 at 25-19 sweep laban sa UP sa Smart Araneta Coliseum. Susubukan ng Lasal na kunin ang ika-4 na sunod na panalo kontra karibal na Ateneo ngayong linggo sa Big Dome. Iisa ang direksyon ng Lady Spikers, ibalik ang corona sa Taft. Noong nakarang taon, muntik na pero nabigo sila sa NU ni Belia Bilen at Alyssa Solomon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating segmentong pampalakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Inamin ni actress na si Bella Padilla na naghiwalay na sila ng kanyang longtime boyfriend na si Norman Bay matapos ang 4 na taon. Ayon sa actress, maayos at mutual ang kanilang paghiwalay at umabot lang sila sa end of chapter. Nagkita at nagkausap pa raw sila nang bumisita itong si Norman sa Pilipinas matapos ang kanilang breakup. Dagdag pa ni Bella, pareho nilang pinipiling mag-focus muna sa personal growth at umaasa siyang maaari silang maging magkaibigang muli sa tamang panahon dahil wala naman siyang kinikimkim na sama ng loob sa mga dating karelasyon. Nilinaw rin niya na wala siyang bagong relasyon sa kabila ng Valentine's Day post niya, ngunit may 1 taong kasalukuyang nagpapasaya sa kanya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagbigay ng pahayag ang singer na si Chris Lawrence kaugnay sa pag-amin ni Alvin Aragon na ninakawan niya ito ng cellphone noong 2006. Sa isang lumang video na muling kumalat online, inamin ni Alvin na nagkaroon siya noon ng problema sa pagnanakaw kabilang ang pagkuha ng pera at cellphone mula sa kakilala at katrabaho sa industriya. Gaya ni Chris, kinumpirma naman ng singer sa isang Facebook post na totoong nangyari ang insidente. Anya, nakilala niya si Alvin sa isang inuman daw at inimbitahan pa sa kanyang bahay kasama ang ilang kaibigan. Kinabukasan nga ay napansin niyang nawawala ang kanyang cellphone. Kalaunan na inamin din ng isang kaibigan ni Alvin na ito ang kumuha ng nasabing gadget. Bagamat ikinadismaya niya ang nangyari, sinabi ni Chris na hindi siya gumanti at piniling palampasin ang insidente. At nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang netizen sa issue at marami ang nagsabing mabuti na rin narinig ang panig ng magkabilang panig upang mas malinaw ang nangyari noon. Sa kabilang banda naman na inamin ni Alvin Aragon na nasangkot nga ito sa pagnanakaw. Kabilang nga sa mga ninakawan niya ay ang singer nga na si Chris Lawrence. Ayon kay Alvin, nagbago ang kanyang buhay noong 2009 matapos niyang matagpuan ang kanyang pananampalataya. At humingi siya ng patawad kay Chris at sa iba pa niyang nabiktima at pinatawad naman umano siya ng mga ito. Ibinahagi niya na tuloy na niyang iniwan ang masamang gawain at ginagamit ngayon ang kanyang karanasan upang hikayatin ng iba na magbago at talikuran daw ang kasalanan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, pinuri ng multi-awarded actor na si Catherine Bernardo ang kanyang fans dahil sa patuloy na pagtitiwala at pagrespeto sa kanyang mga personal na desisyon. Sa gitna ng mga usapin, may espesyal na ugnayan sila ng alkalde na si Mark Alcala. Bagamat ilang beses na silang nakikitang magkasama, wala pa silang opisyal na pahayag tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa isang event, nagpasalamat si Catherine sa kanyang supporters at sa mga brands na hindi siya pinipilit baguhin at hinayaan siyang lumago at matuto mula sa kanyang mga karanasan. Sa kasalukuyan nga, abala si Catherine sa kanyang bagong drama kasama sina James Reid at Maha Salvador. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.